Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Sagittarius for November 10 to 16. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, we have a link for this para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto nyo pong magpa-schedule ng private readings or spell works or for gusto nyo mag-donate, you can use the details po sa baba, sa description or yung thanks button sa baba. Sagi, kamusta ka? Tinatanong ni CB. Yan. So, meron tayo ditong Ace of Earth. Well, alam mo naman din, naramdaman mo naman din siya na there are a lot of things that will be ending very soon. Medyo, parang, ando na syempre na on the logical aspect sa utak mo. Alam mo na dun papunta. Alam mo na itong mga connections, yung mga communication na meron ka with very important people. Hindi naman siya mag-i-end totally. Magle-less. Kasi, andoon na, since papasok na si Mercury, magre-retrograde na siya, andoon kasi na ang dami sa inyo mga nag-iiba ng priorities. Andoon na nag-iiba na yung flow ng mga ginagawa nyo. Now, hindi naman ibig sabihin na magkaiba na kayo ng priorities. Hindi na kayo pwedeng maging magkaibigan or talagang maglalayo na kayo ng landas. No. This is a moment para pareho kayong mag-grow. Para yung mga kakilala mo para magkaroon kayo pala lahat ng growth. Kasi parang sa halaman kailangan ng di ba yung mga nagtatanim? Kailangan na merong space between doon sa mga halaman para hindi sila overcrowded. So, ganun din sa inyo, sa'yo, at saka ng mga kaklose mo. Kailangan nyo din ng space to grow. Kasi ang ganda nun, di ba? Tapos magkikita kayo, mag-usap kayo, tapos ang magiging kwentuhan nyo kung ano yung mga developments sa buhay nyo. Alam niyo, para pareho kayong magiging masaya sa bawat isa. And that is a very good thing. Paano ba yung crossing mo? Nine of Waters. So, si Nine of Waters kasi, parang ando na, kasi gusto ko pa rin naman magkaroon kami ng bonding moments. Papunta tayo dyan. Darating kayo dyan. Hindi mo kailangan madaliin. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo. You will come to a point. Yun yung masasabi ng isang unang card kanina. Maganda yung pupunta kayo sa punto na ang pinag-uusapan nyo kung ano yung magagandang mga nangyari, the places na napuntahan nyo, yung mga bagay na nagawa nyo, yung mga pagkain na natikman nyo, yung mga taong nakilala nyo, yung mga lugar na parang bago sa inyo, andoon na you guys will have an idea na, ay, ganito pala siya. Ang saya. So, andun yung point, nagkakaroon kayo ng exchange ng mga kwento. Parang sa akin, oo, I'm focusing in building this channel. So, medyo nawalan ako ng moment kasama yung ibang mga friends ko. Pero andoon na pag nag-uusap kami, happy kami sa mga development ng bawat isa. Masaya kami doon sa mga nangyayaring maganda sa bawat buhay ng bawat isa. Kumbaga nagkakaroon kami ng catch up. Hindi na yung paulit-ulit na may sense na. Hindi yung puro landian na lang. Ayun, baklaan na lang. May point na meron na kaming, parang nagre-report kami sa bawat isa na, and each one of us is happy doon sa mga good things na nangyayari sa bawat isa. Now, your desired card is the Page of Air. Now, andoon kasi na, well, nakakapagod din naman talaga magplano. Parang yung nanay ko noon, pagod na siya mag-isip na ano yung uulamin araw-araw. Sometimes, ang sarap lang mag-go with the flow. Ang sarap lang, kumbaga humiga doon sa salbabida, tapos hayaan mo na lang kung saan kadalhin ng agos ng buhay. Which is yun naman talaga yung target ng universe para sa'yo. Ang gusto niya is kailangan magkaroon ka ng medyo carefree na buhay na hindi mo in-stress yung sarili mo na, ano nang gagawin ko dito? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Shh! Sabi ni universe, kalma. And there's a verse in the Bible sa inyo, be still and know that I am God. Parang pinapaalala sa'yo doon na,
huwag ka stress. Ako nang bahala dyan. Di ba parang yung Matthew 6:33 yata, kung tama ako, do not worry about tomorrow. Yung isa sa mga target mo, ayun yung promise na binibigay sa'yo. Isa matigas na talaga ulo mo, na siguro, habit mo na lang talaga, ugali mo, na nag-overthink ka. Pero once you find yourself na doing that, kalma. Now, yung foundation mo kasi is the 7 of air. Okay. So, nagigets ko naman na andoon na yung, kumbaga, strategies, mahilig ka mag-strategies kung ano yung mga next step. Kumbaga, sa trabaho, pwede kitang gawing tagagawa ng manual, tagagawa ng project sa project management, na kung saan andoon na ikaw yung mag-layout ng mga gagawin, and sino, anong timeline, well, details, which is a very important thing naman din. I understand that, pero keep in mind na kailangan mo ding buksan yung sarili mo doon sa mga possibilities, doon sa mga movements ng universe na hindi ina-expect. Tandaan mo, madalas ang universe, hindi yan sumusunod sa gusto natin na timeline. Minsan, next week, feeling natin next year pa tayo available, or next year pa tayo pwedeng makagawa nun, pero mamaya-maya, in the next 2 minutes, ayan na. So, you need to be aware and prepared and open sa mga kakaibang movements ng universe. Now, sa past mo, meron tayong yung 5 of Earth. Now, si card na to, andun kasi in the past, alam ko naman, ang dami sa inyo na nahirapan in terms na parang kailangan nyo ng connection, kailangan nyo ng resources doon sa mga plans nyo. Kaya hindi ako magtataka na parang kapag meron na kayo opportunity for growth, ginagrab nyo agad. Or andoon na masyado kayong concerned, paano yung bukas, yung ganyan. Again, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Siguro yung pinaka-promises sa kung tama ako, Matthew 6:33, kung yung ibon nga inaalagaan ng Diyos at hindi na hinahayaang magutom, ano ka pa ba? Na ikaw mismo, nilalang niya sa kanyang wangis at ginamit niya ang kanyang kamay para lilukin ka. Lilukin, yan. So, doon din na pinapala sa'yo ng card na to, na you need to be in that level. Okay? Now, in the future, we have here is ikaw, the card of love, or sa iba, the lovers. Shh. Yun yung sinapaalala sa'yo ng universe. Shh. Huwag ka muna magkukwento ng mga plano mo sa ibang tao, ha? Ang daming nega. I mean, kung premature pa yung plano mo, better medyo maging tahimik ka. Only talk to people or kumausap ka ng mga tao na alam mo makakatulong in terms doon sa pinaplano mo, in terms doon sa strategies mo. Kasi madami sa paligid mo, they are just parang hindi nila kaya maging masaya para sa iba. So, andun pa na pwedeng magbato sila ng negative energy sa'yo. So, it's better to be quiet. Shh, muna tayo, ha? Sa mga kailangan natin gawin. So, kung naka-resonate ka sa reading, i-invite kita to subscribe, like, and share para may access ka sa future videos. For now, tingnan natin ano pa yung readings mo. Now, your physical environment is the wheel of fortune. Now, given din kasi na nasa Mercury retrograde tayo, this is a moment of you para sa'yo, para mag-evaluate ka. Tama pa ba itong mga pinaplano ko? In line, itong mga ginagawa ko, nakalinya pa ba siya doon sa end results na gusto ko? Naka-focus pa ba siya doon, naka-support pa ba siya doon sa mga gusto kong mangyari? O nagiging distraction na ba to? So, it's a time for evaluation para sa'yo. Huwag ka matakot na mag-apply ng changes sa life mo, sa mga actions mo, kasi kung makakatulong naman yun para sa'yo, diba, why not? Now, in your emotional environment, meron tayong page of water. Alam mo, tawag dito, wala namang masama that you miss some people. Wala namang masama na bumalik ka minsan na maalalahanin mo ito yung mga good times namin, ito yung mga happy moments namin. Again, there's nothing wrong kasi ito mga memories na to, gamitin mo siya na parang hugutan mo ng lakas ng loob, hugutan mo ng
ngiti ulit. Na yung parang, gawin mo siyang parang happy place mo. Gawin mo siyang safe place mo, itong mga memories na to. And gamitin mo siya as your inspiration. Na naging masaya kayo dati. Actually, pwede pang doblehin yun. Pwede pang treatment kung gusto mo. So, use that as your happy moment. Now, sa hopes and fears mo, meron tayong Queen of Air. Yun na nga. Alam ko very analytical ka. Alam ko naman na andoon na yung you like to learn a lot. Pero eto kasi, pinapaala sa'yo ng cards din. Minsan, paano mo gusto mo malaman kung talaga naintindihan mo, subukan mo ituro. Kapag naituro mo siya, that means yung pagkakaintindi mo is gano'n nakalalim. Kapag bahagi mo siya, napaintindi mo siya sa iba, ibig sabihin nun, andoon na papunta ka na sa pagiging subject matter expert ng bagay na yun. Doon may testing. Kasi in the future, we have here is the 6 of Air. Ayun na nga. So, we're looking at some reunions. So, andoon na magkakaroon talaga. Ito yung mga unexpected reunions eh. Yung mga tipong hindi pinaplano. At marami to para makakasalubong mo sa daan or bigla na lang, ay, mag-reconnect kayo. Welcome those reconnections kasi those will be very important in the near future in building ikaw at yung mga plano mo. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless, Namaste. Hare Krishna, and blessed be. And I hope to see you on our next video. Mula po sa Baguio City, I'll see you soon. Bye!